Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? News headlines. Sa ating mga headlines, PNP Chief Purisima humingi ng sorry sa di pagsipot sa first Senate hearing. PNP Chief Purisima hindi raw tatalikod sa sinumpaang tungkulin. Kampo ni Vice President Binay itinuturing na hamon ang pagbagsak sa kanyang rating. At DFA hindi muna maglalabas ng travel warning laban sa Hong Kong. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. At mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat At Brigada Santi Matarcos, araw ngayon ng Martes, September 30, 2014. Dumakaw na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National. Sa detalye ng ating balitang nasyonal, todo paliwanag ngayon si Philippine National Police Chief Director General Alan Purisima kaugnay sa mga akusasyong ibinabato laban sa liderato ng pulisya, partikular na ang may kaugnayan sa nagpapatuloy na pagtaas ng krimen sa bansa. Sa pagharap ni Purisima sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kaagad na humingi ng pasensya ang opisyal dahil sa hindi nito pagdalo sa mga naunang pagdinig. Git nito na kung kailan pa umano sinimula nito ang pagsugpo sa korupsyon sa kanyang hanay, ay nangyari pa ang pagbabato ng maraming mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kay Purisima, ginawa ng PNP ang pagpapatupad ng paglilinis sa kanyang hanay tulad na lamang ng License and Explosives Office. Naitigil din anya ang nangyayaring sindikato lalo na sa peking identification guards at gun possessions licenses to security guards. So, ginagalang natin to. Subalit, meron tayong proseso, legal na proseso na kung saan dito dapat dinigin ito at malaman kung ano ang tama o mali. Samantala, tinik ngayon ng liderato ng pambansang pulisya na hindi ito patitinag sa ipinatutupad na reforma sa kanilang hanay sa gitna ng kinakaharap ng mga kaso. Sa pagharap nito sa Senado, binigyang diin ni Philippine National Police Chief Director General Alan Purisima na ang mga nasabing mga alegasyon ay galing lamang sa mga nasagasaan ng ipinatupad nitong mga reforma at pagbabago sa hanay ng kapulisan. Dagdag pa ng opisyal, hindi na umano siya nagulat sa mga alegasyon laban sa kanya, kabilang ang issue sa sinasabing hindi maipaliwanag nitong kayamanan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, itinuturing na lamang na malaking hamon para sa kampo ni Vice President Jejomar Binay ang pagbagsak ng kanyang rating sa pinakahuling survey na inilabas ng Pulse Asia Survey na bumaba ng 10%. Ayon kay una Interim President Toby Tiangco, tiniyak nito na makakabawi pa si Vice President Binay sa mga susunod na pagkakataon, lalo na't patuloy mano ang ginagawang pag-atake sa kanyang administrasyon o sa kanya ng administrasyon at mga kalaban sa politika. Inahayag naman ni Cavite Governor John Vic Ribolia ang nagsisilbing tagapagsalita ng pangalawang Pangulo. Ang mahalaga sa ngayon anya ay nangunguna pa rin sa survey si Binay na nagpapakitang nananatili pa rin ang kumpiyansa ng taong bayan laban sa kanya. Kaugnay nito, tuluyan na ring inisnam ng kampo ni Binay ang pagdalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kaugnay sa isyu ng umano'y overpriced na Makati City Building 2 anomaly. Sa ngayon, nakatuon na muna ang atensyon ng pangalawang Pangulo sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko, lalo na't ang mga programang kailangan nitong ipatupad. Samantala, halos 200,000 na OFW sa Hong Kong malabo raw pauwiin ng gobyerno. Ang detalye ng report ihatid sa atin ni Brigada Bong Kagape. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report. Nananatili pa rin umanong ligtas ang nasa halos 200,000 Pinoy na nagtatrabaho sa Hong Kong. Kasunod na rin ng ilang araw na kilos protesta sa malaking bahagi ng lugar. Sa panayam ng Brigada News FM kay DFA spokesman Charles Jose, hindi naman apektado ng mga trabaho ng mga Pinoy dahil normal naman umano ang negosyo doon. Anya tanging ang mga lokal na residente lamang, lalo na ang pro-democracy o democracy protesters
ang mainit na nagsagawa ng protesta. Hindi naman nagpapabayaan niya ang konsulado ng Pilipinas sa pagmonitor ng sitwasyon at patuloy na palala sa mga kababayan na iwasan ang mga magugulong lugar. Dahil dito wala anyong dahilan para maglabas ng travel warning advisory ang pamalaan ng Pilipinas, lalo na't nasa ligtas na mga sitwasyon ang mga kababayan doon. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagapi, Brigada News. Samantala, kasabay ng pagpapalit ng PNP-PIO chief, nagpatupad na rin ang kahalintulad na balasahan ng Armed Forces of the Philippines. Sa isinagawang seremonya sa AFP headquarters, formal na inilipat ni Lieutenant Colonel Ramon Zagala ang pwesto bilang hepe ng Public Affairs Office Chief kay Lieutenant Colonel Harold Cabunok. Si Cabunok ang dating Commander Civil Relations Group at nagsilbi rin itong tagapagsalita ng binuwag na National Capital Regional Command. Pinalitan ni Cabunok si Zagala na nakatakda namang sumailalim sa schooling sa Australia bilang bahagi ng kanilang career advancement. Mananatili naman sa pwesto si Major General Domingo Tutaan bilang tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. One time, Daniel Filipino time, alas 12:06 ng tanghali mga kabrigada. Tayo po ay napapakinggan. Batangas City, Lucena, Puerto Princesa, Cebu, Toledo, San Carlos, General Santos at Coronadal. Ganon din dyan sa Zamboanga City, Cotabato at dyan sa Calibo, Clan, Cagayan de Oro at dyan sa Camarines Norte. Samantala sa dagdag na balita, manatili pa rin umanong ligtas ang nasa halos 200,000 na mga Pinoy na nagtatrabaho sa Hong Kong. Kasunod na rin ng ilang araw ng kilos protesta sa malaking bahagi ng lugar. Sa panayam ng Brigada News FM kay DFA spokesman Charles Jose, hindi naman apektado ang trabaho ng mga OFWs dahil normal naman ang negosyo doon. Anya tangi ang mga lokal na residente lamang, lalo na mga pro-democracy protesters, ang mainit na nagsasagawa ng protesta. Hindi naman nagpapabayaan niya ang konsulado ng Pilipinas sa pagmonitor ng sitwasyon at patuloy na paalala sa mga kababayan na iwasan ang mga magugulong lugar dahil dito walaan niyang dahilan para maglabas ng travel warning advisory ang pamahalaan ng Pilipinas, lalo na't nasa ligtas namang sitwasyon ang mga kababayan doon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. O ito mga kabrigada, ilan sa mga hindi maiiwasang sakit ay ang mga nakukuha sa hangin o yung tinatawag na airborne diseases. Naku, usong-usong ngayon yan, Brigada Sandy. Kaya naman ipinapayo na kailangan ay malakas ang ating immune system para hindi madaling kapitan ng mga sakit na ito. Samantala sa pag-inom ng Power Cells Herbal Capsule na may sangkap na cinnamon bark ay ito, 99% kang protektado laban sa bakterya na nasa hangin, kung saan 12 minutes lamang ang makalipas ng pag-inom, aba, kaya ka ng proteksyon na nito maghapon. Ganong kabilis ang Power Cells, mga kabrigada. Kaya bumili na ng Power Cells Herbal Capsule at uminom ng 2 kapsula agad pagkatapos kumain. Umagahan, tanghalian at hapunan. Ayan, mamaya pagkatapos namin mag-lunch ni Brigada Sandy, inom agad ng Power Cells para siguradong sakit ay agad na maalis. Ang Power Cells Herbal Capsule, mga kabrigada, available na po yan sa South Star Drugstore, sa Watson Drugstore, Grace Pharmacy dyan sa Batangas, sa NA Panaligan Drugstore dyan sa Batangas, Gelmar Trading at Grace Pharmacy pa rin sa Batangas, at syempre sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Samantala nakastandby ang ating kabrigada nga si Leo Malikdem dyan sa Palasyo ng Malacanang. Malacanang, ipinauubaya na sa Kamara ang mga erata na ibinunyag ni Representative Tino. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report! Binanggit ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tino sa isinubiling 2015 proposed national budget ng Department of Budget and Management. Sa panayam, sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na nasa pagpapasya na ito ng Kongreso dahil tatalakayin pa rin naman ito sa Senado. Maliban dito, inihag din ni Coloma na mayroon pang bicameral conference committee na dadaanan ang pambansang budget bago ito tuluyang maipasa. Una nga dito, ibinunyag ni Tino na mayroong mga insertion sa budget na ginawa ang administrasyon sa pamamagitan ng irata ilang oras bago magsara ang sesyon noong madaling araw ng Biyernes, September 26. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News.
Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, tiniyak naman ng liderato ng pambansang pulisya na hindi ito patitinag sa ipinatutupad na reforma sa kanilang hanay sa gitna ng kinakaharap na mga kaso. Sa pagharap nito sa Senado, binigyan diin ni Philippine National Police Chief Director General Alan Purisima na ang mga aligasyon ay galing lamang sa mga nasagasaan na ipinatupad nito mga reforma at pagbabago sa hanay ng pulisya. Naging pugad na katawalian ang licensing office para mapigil na ito at sa ginawang paghigpit sa proseso sa pagnanais natin na umano ayon kay Purisima na itama ang proseso ay may nawala ng racket at kita. Nais niyang siraan ang PNP para maging business as usual. Hindi na uubra ang modus operandi nila ayon pa kay Purisima. Dagdag pa ng opisyal, hindi na umano siya nagulat sa mga aligasyon laban sa kanya kabilang ang isyu sa sinasabing hindi maipaliwanag nitong kayamanan. Brigada Balita Nationwide. One time, the new Filipino time, 12:11 na po ng tanghali mga kabrigada. At kabrigada, alam mo ba na ayon sa mga dalubhasa, ang mas matagal na lambingan Yun, o private moment ninyo ng iyong asawa ay may kaugnayan sa pagbaba ng blood pressure o magandang daloy ng dugo at pagkatanggal ng stress ng isang tao. Ito ay napatunayan sa isang pag-aaral na ginawa sa Scotland kung saan nakita nila na mga magkaparehang madalas ang sexual activity ay madalang magka-stress at hindi madalas na high blood. Ano? Kasi matataas ang presyon dyan. Oo, maganda to. Kaya Natural pa, no? Natural na paraan yan. Kaya naman para madalas ang lambingan ay dapat na mag-Drive Max ka kuya at ate. Ligtas na kayong dalawa sa stress at high blood, mas magiging maganda pa ang inyong samahan ni Mrs. dahil ikaw ay naka-Drive Max. Ligtas na kayong dalawa sa stress at high blood, may Drive Max ka pa. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka. Available ho yan mga kabrigada sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Sa muli ang oras natin, one time, the new Filipino time, alas 12:12 ng tanghali. At yan mga kabrigada ang unang bahagi ng ating pagbabalita live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Supplement at Drive Max Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Luna Aguiman. at ako po ang inyong lingkod, Brigada Santi Bataracos, manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo na Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs. Mag-exercise ka kasi, kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa Watson's Drugstore nationwide. Christine, Pangariban Public Market, Camarines Norte. The Generics Pharmacy, Public Market, Tagkawayan, Quezon. B. Santo Rosario, Labu Public Market, Camarines Norte. City Drug 2-in-1, Parian, Calamba, Laguna. Okay, kaya.
Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. News Headlines. At para sa headlines na ikalawang bahagi ng ating Brigada Balita Nationwide sa tanghali, sa Ronda Brigada, MILF member patay sa ambush sa loob ng Camp Darapanan, Maguindanao. Isa patay, 2 sugatan sa sagupaan ng 2 MILF groups sa North Cotabato. Sa balitang international, 9 na Ukrainian soldier patay sa sagupaan sa Donetsk. At 57 estudyante missing matapos ang karahasan sa Guerrero, Mexico. Samantala, alamin natin ang pagkain ng dark chocolate na katulong ba para malimitahan ang artery disease? Sa Drive Max Cheese Max naman, Taylor Swift abakinasuhan ng chauffeur service ng contract breach. At sa ating balitang sports, US Open tennis star Serena Williams nagdalaga ng panalo sa China Open. At ngayon mga kabrigada, punta natin ang detalye ng ating mga balita. Ronda Brigada! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Sa detalye ng ating mga balita, away sa lupa ang nakikita motibo ng mga otoridad sa pagpaslang sa isang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front sa loob ng Camp Darapanan sa Simway, Sultan Kudarat sa Maguindanao. Sa ulat ng Brigada News FM Cotabato, inihayag ni Sultan Kudarat PNP Chief Senior Inspector Ismail Madin na kilala rin umano ang pamilya ng biktimang si Kanor Abdullah ang nasa kilos ng pagpatay dito. Si Abdullah ay sinasabing close-in security ni MILF Chief of Staff Sami Gambar Al-Mansur. Batay sa inisyal na investigasyon, naglalakad lamang si Abdullah nang tambangan ito ng mga suspek na lulan ng motorsiklo. Samantala, alamin muna natin ang latest report mula dyan sa Batangas sa ating kabrigada nga si Jamie De Castro ng Brigada News FM Batangas. Brigada Jamie, i-brigada mo! Brigada! Isang 50 anyos na mister ang maharap sa kakulang kaso matapos ang manaksak ng 2 kainuman nito sa barangay Dagatan, Lipa City, Batangas. Kinilalang 2 biktima na sina Erwin Vesta, 31 anyos at Salvador Cas, 29 anyos, kapwa residente sa nasabing lugar. Ayon sa report ng pulisya, nagkukwentuhan ng mga biktima na magkaroon ng mainitang pagtatalo. Umuwi ang suspect sa pag-aakala ng mga biktimang tapos na ang argumento. Ngunit sa pagbabalik nito ay agad siyang nanaksak. Unang sinaksak ng suspect si Erwin, inawat ito ni Salvador, ngunit sinaksak din siya ng nasabing suspect. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima na kasalukuyan pa rin ginagamot habang ang suspect ay naaresto at mahaharap sa kaukulang kaso. Yan ang ulat para sa Brigada Balita, Brigada J. Malati Castro, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Samantala, 1 ang patay habang 2 ang sugatan sa nangyaring sagupaan sa pagitan ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa bayan ng Pikit, North Cotabato. Sa ulat ng Brigada News FM Cotabato, sinasabing nangyari ang engkwentro sa pagitan ng grupong pinamumunuan ni na Commander Makalugi ng MILF General Staff Task Force at isang Commander Sulaiman ng MILF National Guard Post. Sinasabing matagal nang mayroong girian ang 2 grupo kaugnay sa namamagitang away sa lupa. Inihayag naman ni AFP 6th Infantry Division Kampilan Public Affairs Officer Chief Major Dante Ganya na nag-deploy na sila ng peacekeeping force sa area para maawat ang girian ng 2 grupo. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, inihahanda na ng mga otoridad ang patong-patong na kaso laban sa isang miyembro ng Bureau of Fire and Protection matapos umanong mamaril at magwala sa isang mall sa General Santos City noong linggo. Sa ulat ng Brigada News FM General Santos, sinabi ni Bula Police Station Senior Inspector
May Grace likudan na kasong illegal discharge resulting to damage of property at alarm scandal ang kinakaharap ng suspect na si Senior Fire Officer 4 Virgilio Tubias III na nakatalaga sa Malapatan, Sarangani Fire Station. Batay sa inisyal na investigasyon, unang sinita ng mga gwardiya ng mall si Tubias dahil sa maingay na pagbubusina ng sasakyan sa basement ng establishmento. Kagad manong napiko ng bumbero at tinutukan ng baril ang mga security guards. Napagalaman din na baril ng suspect ang kasama nitong si Mary Glose Kalong matapos ang pagtatalo ng dalawa. Sa ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital ang biktimang babae. Na-recover sa suspect ang isa 45 kalibre na baril. Brigada International! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa detalye ng ating balitang international, siyam na Ukrainian soldiers ang namatay sa patuloy na sagupaan ng Ukrainian Security Force at ng pro-Russian rebel malapit lamang sa Donetsk Airport. Ayon sa report, binomba ang sasakyan ng mga biktima habang 3 sibilyan din ang namatay sa iba pang insidente ng karahasan sa lugar. Matatandaan na ilang buwan na rin ang tensyon sa pagitan ng dalawang naglalabang grupo kung saan umabot na sa libo-libo ang namatay, kabilang ang 298 na pasahero ng pinabagsak na Malaysian Airline Flight MH17. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Patuloy na pinaghahanap ang 57 na mga estudyante na sinasabing nawawala matapos ang karahasan noong weekend kung saan sinasabing 6 ang patay habang nasa 25 naman ang sugatan sa southern Mexican state of Guerrero. Kinumpirma naman ni Guerrero State Prosecutor Inaki Blanco na nasa 22 pulis ang nakadetain ngayon dahil nga sa nasabing insidente. Ayon pa kay Blanco, may kinalaman ang military at state authorities sa paghahanap ng mga estudyante mula sa Ayotzinapa Superior Normal School na kilala sa Mexico dahil sa kanilang activism at ang paglulunsad ng mga protesta. Iniimbestigahan na ng National Human Rights Commission ang nasabing pagkawala ng ilang estudyante. Brigada Balita Nationwide. Samantala, ilang bahay sa Melbourne City, Australia ang sinalakay ng mga counter-terrorism police matapos mabaril ang isang suspected terrorist noong nakaraang taon. Ayon sa Australian Federal Police, isinilbi ng mga police ang search warrant sa suburbs ng Seabrook, Kelba, Meadow Heights sa Broadmeadows at Flemington. Isang lalaki naman ang sinasabing dinakip at ngayon ay hawak ng mga otoridad. Bagamat hindi pa malinaw ang mga detalye kung ito ba ay kabilang sa mga pinaghihinalang terorista sa lugar. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Nagmamatigas ang mga demonstrador na manatili sa mga lansangan ng Hong Kong sa kabila ng babala ng mga otoridad. Kumpleto na rin sa mga mask, protective goggles at mga kapote ang mga protesters habang nananatili sa mga pangunahing lansangan patungo sa Central Business District ng Hong Kong. Matatandaan na kahapon ay binomba na ng mga otoridad ang mga protesters kung saan umabot na sa 52 katao ang nasugatan at nasaktan. Inaalmahan ng mga protesters ang desisyon ng China na tanging ang mga Beijing vetted candidates lamang ang makakalahok sa 2017 election para sa top civil position ng chief executive. O eto, maraming makakarelate sa mga kabrigada natin dito. Madalas ba mga kabrigada na nagkukwentuhan na lang kayo ng partner mo matapos ang isang round lang ng lovemaking? Nako, maraming beses yan. Sa mga O mag-asawa. eto, may iniinda rin ba siyang insomnia gabi-gabi? Aba pare ko, bakit hindi mo subukang bigyan ng oxytocin? Alam mo ba yung oxytocin, Brigada Sandy? Ano yan? Itong oxytocin na to, ito yung love hormone na nanggagaling mula sa pagkalalaki at sinasabing nakakapag-improve ng pagtulog nang hindi na siya magka-insomnia. Aba, bigyan daw ng love hormone si Mrs. Basta ihanda ang inyong matigas at mahabang pagkalalaki na tatagal ng 24 oras. Para naman ang insomnia ni Mrs. ay tiyak na maalis. O syempre, hindi lang yung insomnia ni Mrs., di ba? Makakailang round ka pa. Take 1 capsule 30 minutes before ang private moment gamit ang mainit na kape, tsaa, gatas o maligamgam na tubig. Si Brigada Sandy, ano kayang paborito dito? Mainit na kape siguro. 24 oras ka ng malakas dahil ikaw ay naka-Drive Max. Ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule, mga kabrigada, available na po yan sa lahat ng leading drugstores nationwide.
One time, the new Filipino time, 12:24 ng tanghali mga kabrigada. This health news is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. At sa detalye ng ating balitang pagkalusugan, pangkaraniwan na sa mga Pilipino ang pagkahilig sa pagkain ng tsokolate at isa nga rito sa nangungunang pinaka nakakatakam na pagkain sa buong mundo. Wow, favorite ko rin yan. Katakam-takam. Ngunit maliban sa satisfaction sa panlasa, alam nyo ba na ang madalas na pagkain ng dark chocolate ay nakakatulong para malimitahan ang sakit na nararanasan ng mayroong mga artery disease. Sa isang pag-aaral ng mga eksperto, nalaman na sa pagkain ng dark chocolate, nakakalakad ng 11% farther, ang 15% longer o umaabot sa halos 12 meters farther sa loob ng 17 seconds ang mga may artery disease. Samantala sa pagkain ng milk chocolate ay napatunayan nilang walang nabago sa layo at haba ng nalalakad ng mga may artery disease. Ito ay sa kadahilan ng mayroong 85% cocoa content ang dark chocolate na nagpapakitang mas mayaman ito sa polyphenols kaysa sa 30 cocoa content mula sa milk chocolate na may mas mahabang polyphenols. Ang cute naman. Ang polyphenols ay nakakatulong din para ma-prevent ang degenerative disease, particular na ang cardiovascular disease at cancers. Ito ay dahil sa mataas na polyphenols dark chocolate na nakakatulong para mas mapahaba pa o mapatagal ang pagkakataong makalakad ang mga ito. Samantala, ang pag-inom naman ng Power Cells Herbal Capsules matapos kumain ay nakakatulong din para maiwasan ang iba't ibang sakit. Bigla tuloy ako nag-crave sa chocolate. Ayun. Magandang hapon sa ating tanghali dyan sa ating mga taga-subaybay sa Puerto Princesa. Magandang hapon kay Rocky Sigas at kay Manager Lay Baguio dyan sa Puerto Princesa. Brigada Showbiz! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Yan. Makinig muna tayo sa song ni Taylor Swift. Ang cute niyang song na yan eh. Gusto kong kantahin. Ito mga kabrigada, kasi nahaharap ngayon sa kaso ang American singer-songwriter at actress na si Taylor Swift. Maraming Filipino ang favorite itong si Taylor eh. Matapos ireklamo siya ng inupahang chauffeur service para sa kanyang motorcade. Ayon kasi sa report, una umanong nag-demand ang security ni Taylor ng 2 Chevy Suburban SUVs bilang escort. Subalit makalipas ang 3 linggo, ay umatras umano ang kampo ng Billboard's 2011 Woman of the Year sa kasunduan. Dahilan nga para malubog daw sa utang ang kumpanya. Kaya naman pinagbabayad ngayon ng chauffeur service firm ang kampo ni Taylor ng danyos. Ayan. Alam mo ba yung mga kanta na yan, Brigada Sandy? Oo nga eh, parang pamilyar nga sa atin eh. Napapagalataan ng edad ah. Brigada Sports! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa ating balita sports, sinimulan na naman ni tennis star Serena Williams ang kampanya para sa isa pang hamon sa pagiging world champion nito sa women's tennis. Ito matapos magtala ng unang panalo sa unang laban nito sa China Open laban kay Spanish qualifier Silvia Soler Espinosa sa unang bugso ng laro na nagsimula kahapon. Sa unang set, hindi gaano nakadiskarte sa laro ang US Open champion dahil sa ilang mintis sa loob ng linya kaya nakadikit ng bahagi ang kalaman. Pero sa ikalawang set, nakatiyempo na si Williams at umabante sa final score na 7-5, 6-2. Samantala matapos ang laro, sinabi ni Williams na hindi siya sigurado na makakapaglaro ng maayos dahil dahil sa hindi magandang timpla ng katawan nito sa katatapos lamang na Wuhan Open nito nakalipas na linggo. One time, the new Filipino time, alas 12:29 ng tanghali. At yan mga kabrigada, naging kabuuan ang ating pagbabalita para sa Brigada Balita Nationwide. Atid pa rin sa inyo ng Power Cells Herbal Supplement at DriveMax Adult Herbal Capsule mula dito sa Brigada News FM National Headquarters sa araw nito ng Martes, September 30, 2014. Kami ang inyong mga naging lingkod,
Brigada Luna Agimat, at Brigada Sandy Madarcos. Maraming salamat, Ka-Brigada! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo na Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba?